update po tayo sa mga nagtatanong sa atin tungkol po sa Mindanao. Kasi po ang nagmamay-ari po daw yung China, no? Kasi marami nagsasabi si Duterte ay maka-China. Ngayon po, ito po yung hinihintay po yung request. Kasi marami nagsasabi, kung maitanong po niyo sa inyong kaibigan na Duwende, makikita ko talaga na wala po kayong pinapanigan. Sige po ha. Ngayon, subukan po natin na makausap si kaibigan kung nandito po ba. Hindi po ako nagsasabi po na meron tayong pinapanigan na ano lang, ipapalabas lang po natin yung tunay, yung katotohanan. Alam po ba ninyo, kapag eleksyon ngayon, marami pong mga tao na pwede pong manira, lalo na sa daming mga nagagalit po sa mga Duterte, no? At saka kay BBM na naman, kung ano man po ang kanyang nakikita ninyo na kabutihan, kung gusto po talaga natin, ipagpatuloy pa rin natin ang ating suporta, no? Wala po kaming sinasabi na ayaw po niyong butuhan. Kasi kanya-kanya po tayo ng desisyon kung ano man po ang ating makita. Basta ang sinasabi ng ating kaibigan dito, si Marcolita, ang kanilang gusto, no? Kaya, subukan po natin tawagin sa kaibigan. Ito na. Kaibigan, magandang araw sa inyo. Nandito si tatay. Salamat po. Si Shoto, saan na? Hindi pa doon nakabalik. Nandun pa sa karian. Nagpapagaling pa. Tay, ngayon po, dito naman kayo sa punso nyo. Meron pong mga request yung mga tao kung maka-Duterte po ba daw kayo, no? Meron pong nagtatanong dito na itanong po daw sa inyo kasi marami pong nabulaga, no? Naglabas po ito yung viral na video tungkol po sa ipinapaabot sa social media. Kasi po si Duterte daw, no, maka-China. Yun po ang katanungan natin. Kung totoo po ba talaga na ang Mindanao ay pag-aari na po daw ng China? Gusto kong malaman po. Ito po ang ipinapaabot ng ating kaibigan, no? Hindi po basta-basta, no, na yung China po yung magmamay-ari po ng Mindanao, no? Kasi po sinabi ng ating kaibigan, lalo na po ay palapit na po ng eleksyon, marami po talagang mga gawa-gawa na mga istorya. Sa totoo lang guys, dito po niyo malaman na bakit po kaibigan, bakit po maka-China po si Duterte. Yun po ang sabi po nila. Gusto po itanong nila na marinig po ng mga makapanood sa atin. Ito po yung totoo guys. Hindi po talaga maka-China si Duterte. Yun po ang sabi ng ating kaibigan. Pinakisamahan lang po niya para po ay hindi po tayo galawin. Para daw ito sa mga tao na kanyang makita ba na hindi po magkakagulo yung Pilipinas at China dahil po napakalugi po talaga natin kung ikumpara tayo, kung makipaglaban tayo sa kanila. No, parang kuto, no? Kuto lang tadre guys. Yun po ang totoo, no? Huwag po tayo maniniwala ha sa ipinapaabot sa social media ngayon dahil po alam niyo naman po na kapag may eleksyon, may mga ano talaga, mga binabato sa bawat isa. Tay, nais kong malaman, totoo po ba na yung mga Duterte ay hindi po talaga daw nila, no, pinakialaman po yung China kahit po ay nambubuli ito? O naalala ko po yan. Meron pong ipinapabot ating kaibigan guys noon, no, na sinabi po niya na kung gusto po nyo malaman kung totoo po ba itong mga balita tulad po ng ginagawa po ng China, kung bakit po ay hindi po nakipag-away po yung mga Duterte sa ginawa po ng China dahil po ay tiningnan po niya ang ating bansa kung ito man po ay mapapahamak yung mga inosenting tao, kaya hindi po niya ginawa, hindi po niya ipinapakita ang kanyang tapang po doon sa China. Pero bakit po kaibigan, si BBM, bakit po siya ay mula na siya po yung umupo ngayon ay lagi po silang nakakita ng mga problema po
Lalo na yung mga Coast Guard natin po na nagbabantay po doon sa karagatan. Ha? Tama po. 'Di ba? Sinabi po natin kaibigan, no, kung gusto po natin na tahimik, no? Sabi po natin kaibigan, kung gustuhin man nila na kunin po yung dagat, ibigay. Marami naman po tayong dagat eh. Pero ang hindi lang pwede na gawin po ng China na kung gusto po nilang kunin, dapat po may karapatan din po yung Pilipinas na mangisda, malayang mangisda. Yun po ang kanyang tinitingnan po dito. Kaya si BBM guys, kung bakit po maraming nakakalaban po yung mga Coast Guard natin ngayon, bakit po binubuli? Dahil po, no, sa mga tao daw na mayroon pong palusot, no, kaibigan. Yun po, kaya binubuli guys, dahil po ay napapasukan sila dahil po sa mga traidor na mga Pilipino na nangungurakot para po ay hawak ng pira ng malaki. Kaya maraming mga Chinese na nakakapasok sa atin na hindi po nalalaman po ng mga namumuno sa atin. Kaya ito ang nakita ng ating kaibigan. Mula nang si BBM po ang nakaupo, maraming mga tao na lumaki ang ulo para kumita doon sa karagatan. Yun po ang totoo. No, kung bakit po, no, binubuli lang ang mga Coast Guard natin dahil po yung iba ng mga Pilipino traidor nababayaran. Kaya malakas po talaga yung China na mambulis po sa atin hanggang ngayon. Noong si Duterte po yung nakaupo, wala tayong nakikitang problema. No, hindi, wala. Kasi po sinasabayan po ng mga Duterte. Yun po ang kung meron pong pagmamahal po natin sa Pilipinas para hindi madamay yung inisyente. Alam po natin na wala po tayong kaya, wala po tayong laban po doon kung tayo ay makipaglaban. Ngayon po kaibigan, gusto ko lang malaman si BBM po, kasi po siya naman po talaga yung presidente namin. Ano po ba talaga ang mangyayari dito sa Pilipinas at saka doon sa China? Totoo po ba ito na maaagaw na po ba ito? Ito lang po ang masabi ng ating kaibigan. Kung sabayan na lang po muna natin po yung China, no? Kaya alam mo ba, mayroon pong takot ang China sa Pilipinas guys, dahil po mayroon pong nakita ang China na hindi pwede na gawin po nila ito. Yun po ang totoo. Mayroon din pong sikreto si BBM po ngayon guys na maganda, no? Na mayroon po silang mga plano din. Kaya ito po yung masabi ko sa lahat po ng makapanood, no? Ikumpara lang po ninyo para hindi po tayo maisahan ba. Yung ginagawa po ng Duterte, no? Kung meron po kayong mga panglalait na gawa, wala po tayong magawa dyan kasi po nasa inyo po lahat po. Dito sa Pilipinas, meron po mga tao talaga na may mga kamalian. Hindi naman totoo talaga, no? Hindi po talaga na perfecto yung mga Duterte. Marami pong mga kamalian. Kasi hindi man pwede tayo ay maghusga, ano? Pero nasa inyo kasi meron po tayong normal na pag-iisip. Makapag judge po tayo kung ano po ang mga ginagawa. Kung dito po tayo sa BBM, no? Sa totoo lang, hindi ko po sinabi na hindi natin iboto si BBM. Sa totoo lang guys, iboto natin, no? Kasi meron pong final na paabot si kaibigan natin Dwindi ngayong Mayo kung sino po talaga, kasi isa lang po ang kanilang ipinapaabot dito, di ba kaibigan? Si Marcolita lang po ang gusto nila na ipaaboto, di ba? Wala po siyang sinabi na iba pa. Basta meron pong magbabago nito. Kaya abangan po natin para po masabi po nyo dito na wala po tayong pinipili. Nakita lang ko nato karon mas dagang problema na mula lang si BBM po talaga nakaupo, kasi marami pong mga nangyayari sa karagatan, yung mga Coast Guard na putulan pa ng daliri, di ba? Kaya lang dapat po ngayon makisama muna tayo kasi wala po tayong panglaban. Kung mayroon na tayong panglaban, dapat hindi po tayo umasa po sa ibang bansa. Yun po ang totoo. Kasi pag umaasa ka sa ibang bansa, alam kong isusuka ka yan pagdating ng panahon. Yun po ang sinasabi ng ating kaibigan. Iiwan po tayo.